Siyempre natatakot lahat Sino ba naman gusto magpapa-firing squad? Seryosong suliranin ang katiwalian sa Pilipinas. Batay sa 2023 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, isang global movement laban sa katiwalian, 34 out of 100 ang score ng bansa sa public sector perception. Pang 115 ang ranking ng Pilipinas sa 180 bansa at teritoryo kung pag-uusapan ay katiwalian. Hindi po ito peke. Ayan po, ang Malacanang po ang nagpapalaganap ng fake news. Pinipihit po nila yung usapin sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco yung GAA. Ang sinasabi natin, blanco itong final document na naging basihan ng GAA. Kaya para matigil ang malalang suliranin sa katiwalian, inihain ni Zamboanga 1st District Representative Kimmer Olaso ang House Bill No. 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act. Isinusulong sa panukala ang pagkakaroon ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa mga public official na mapatutunayan ng sandigan bayan na sangkot sa katiwalian. Talamak na korupsyon, sobrang pangungurakot sa mga politiko ngayon mga guys. Hindi ba kayo nagsawa? Para sa akin, okay ako na ibalik po yan death penalty para ma-firing squad po yan. Mga kurakot, mga kapal ng mukha, tila baga wala nang takot itong mga hinayupak. Kaya para sa akin, sang-ayon po ako na kailangan ibalik na po yung death penalty at saka i-firing squad yan. No? Sang-ayon ba kayo dyan mga guys na kailangan na natin yung batas na yan? Alright, welcome back to my channel and today, pag-uusapan po natin itong problema na korupsyon. At para sa akin, ang number 1 na corrupt na institusyon dito sa ating bansa ay walang iba, itong House of Congress na tinatawag ng taong bayan na House of Representatives. And before that, pakinggan muna natin itong balita. Will put a stop right away. Kasi ang tao pag malaman nila may baril, siyempre natatakot lahat Sino ba naman gusto magpapa-firing squad? Seryosong suliranin ang katiwalian sa Pilipinas. Batay sa 2023 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, isang global movement laban sa katiwalian, 34 out of 100 ang score ng bansa sa public sector perception. 100 ang score ng pinakamalinis sa katiwalian, 0 naman sa pinakatiwali. Pang 115 ang ranking ng Pilipinas sa 180 bansa at teritoryo kung pag-uusapan ay katiwalian. Napakalayo nito sa top 1 at sa bansang Denmark na 90 ang score na isa sa itinuturing na may mahigpit na panuntunan laban sa korupsyon. Kaya para matigil ang malalang suliranin sa katiwalian, inihain ni Zamboanga 1st District Representative Kimmer Olaso ang House Bill No. 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act. Isinusulong sa panukala ang pagkakaroon ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa mga public official na mapatutunayan ng sandigan bayan na sangkot sa katiwalian, paglustay sa kaban ng bayan, pandarambong at iba pa. Kung maisa sa batas, sakop nito lahat ng public officials mula barangay hanggang presidente ng bansa, mga halalman o itinalaga. Gayon din ang mga opisyal sa tatlong sangay ng pamahalaan o ang executive, legislative at judicial branches. Kasama rin ang mga nagsisilbi sa constitutional commissions, government-owned and controlled corporations at iba pa, maging sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Kung ako lang ang masusunod, doon kay pa-firing squad sa Luneta. Diba? Para makita ng taong bayan kung sino yung gumagawa ng kalokohan. Nakapaloob naman sa panukala na walang public official, appointed man o elected na maparurusahan hanggat hindi pinagtibay ng Korte Suprema ang conviction. Samantalang magkakaiba naman ang pananaw ng ilang kongresista kaugnay ng panukalang batas. As a member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights. For me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga. It will instill fear, pero it will not ensure na wala pa rin pong corruption. Plunder is the most logical crime to be included in the imposition of the penalty of death, no? Kaya kasi may clear benefit dun sa player o dun sa actor, and of course I think it is one serious step, no, to really send a signal that corruption should not be taken lightly.
Sa kasalukuyang Kongreso, nakabinbin pa rin ang ilang panukalang batas na nagsusulong na ibalik ang death penalty bilang capital punishment laban sa heinous crimes, mga sangkot sa iligal na droga at iba pa. Nakatakda na rin tuluyang magtapos sa June 2025 ang 19th Congress. Nako, Barbers, mahirap naman paniwalaan mga sinasabi mo. Ha? Totoo ba talaga na lumalaban ka ba talaga dyan sa korupsyon? Ha? Nang nabanggit mong plunder. Ito po. Sir, itong mga blankong nangyayari, di ba? Diyan mismo sa House of Representatives. Di ba? Kaya mahirap paniwalaan, Barbers, yung sinasabi mo. Hindi namin nakita, nagbigay kang pahayag dyan, patungkol dyan, kay Romualdez, kay Saldico. I-remind pa ba namin, sasabihin ni Vice President po natin, ilang beses siya nagpa-press con. Vice Presidente po yan ng Pilipinas, may direct knowledge, witness pa sa mga ginagawang kalokohan ito si Saldico at saka si Romualdez. Meron ba kayong nabigay na pahayag dyan? Meron ba kayong effort to find out? Tapos ngayon sasabihin mo, sang-ayon ka to fight corruption? Kaya mahirap paniwalaan. Isa pa yung kasama mo. Yan yung nagdadahilan ngayon sa blank items na talagang si BP Sara ang kanyang sinisisi. Diba? Kaya sang-ayon po tayong lahat dyan sa firing squad. Kasi itong mga tambulos-los kayo dyan sa Kongreso, kayo-kayo na lang ang nagdidesisyon sa pera ng taong bayan. Hindi na kayo nagpaawat, lalo na ikaw, Romualdez. Itong kaguluhan, itong nangyayari sa politika ngayon, dahil ito sa ambisyon ni Tambalos-los na maging presidente. No? He's doing everything. Tama nga yung sinasabi ni BP Sara. There's nothing in you, Tambalos-los, except money. Ngayon, you are trying to buy the Filipino people by giving them wage increase. Naalala nyo yung news kahapon mga guys, itong mga hinayupak, nagpa-forma, nagpa-picture sa media, at saka isusulong daw nila at mamadalain daw nila itong panukalang wage increase na 200 pesos. Ano ba yan? Pang palubag-loob dahil na booking na kayo dyan. Diba? Halata po na panglubag-loob itong ginawa mong pa-press con patungkol dyan sa wage increase na gusto nyong ipasa at saka mamadalain daw nila mga guys. Para tayong mga bata na binilhan lang ng candy. Dahil na-booking na yung mga kalokohan ninyo. Hindi pwede yan. Kaya maganda ito po itong kay Congressman Lasso. No? Ito, naalala nyo ito si Congressman Lasso ngayon. Ito po yan si Congressman, yung lumuhod sa Zamboanga, naalala nyo? Lumuhod po ito dahil dyan sa ayuda. Doon sa DSWD siya lumuhod. Kasi ilang linggo na, ilang inaantay yung ayuda, tapos biglaan lang na pinotol, hindi sila bibigyan dahil nahiringan ng mga tambalos-los na itong si Olaso ay tatakbo ng pagka-mayor. Kontrapartido nila, pinutulan nila ngayon ng ayuda, hindi nila bibigyan. Kaya umuwi nga yan si Lasso, lumuhod, di ba? Nagmamakawa. Ngayon, maganda po itong panukala niya. Kasi alam ko itong si Lasso hindi ito kurap Hindi ito kurap. Maganda po ito. Kaya mabuhay po kayo, Congressman Lasso, no? Maganda po itong panukala talaga. Ito, pinawagan din ito ni Vic Rodriguez, yung death penalty sa mga kurakot. Kasi hindi biro yan. Daang-daang bilyon, lalo na itong nangyari ngayon sa blank items, di ba? Ilabas nyo yung enroll bill para malaman talaga ng taong bayan kung magkano ang nilagay nyo dyan sa blanco. Bakit hindi nyo ilabas? Barbers, magsalita ka naman dyan. Para ka namang talagang sumusulong sa against corruption mahirap po paniwalaan. Ito pang kasama mo dyan ng mga tulongges. Kung hindi na alam kung ano isasagot nga dito sa sa blank items, isisisipan nyo ngayon kay BP Sara, mga gonggong. BP Sara nga ang nagburgar niyan, before pa, sinabi niya na ilang beses na itong si Saldico at saka si Romualdez na gusto makipag-usap sa kanya tungkol sa budget niya sa DepEd. Ngayon, ayaw niyang magbigay. Pinatungan nila yung DepEd, di ba? Ang magkano pinatong? 10 billion. Una, hihingi nila kay BP Sara, 5 billion. Hindi pinigbigyan ni BP Sara. Ngayon, pinatungan bigla nila pagdating sa GAA.
naging 10 billion. Hindi po biro yung mga perang bilyones yan. No? That could make a difference kung mailagay sa maayos yan. Kaya sobrang kurakot po talaga ang bansa natin ngayon, kawawa. No? Marami din kasi mga kandidato sa death penalty dyan. Kung magawa ka ng lista, para sa akin, number 1, si Tambaloslos, yan si Saldico, itong si Kimbo. I-comment nyo guys kung sino pa ang sa tingin nyo kailangan firing squad ng mga kurakot. Ay, naku, ang saya siguro ng Pilipinas, ano? Ha? May mangyaring isang politiko na firing squad. Oh? Siguro yan na po ang magiging katapusan ng mga kurakot dyan. Siyempre, firing squad yan. Oo, kailangan suportaan po yan talaga ng taong bayan. Hindi lang kasi madali yan kasi siyempre ba naman, ha? Ipapasa mo ang batas ng kamatayan doon mismo sa mismo gumagawa ng mga kurakot yan sa House of Representatives. Imposibleng malusot. Pero wala pong imposible sa Panginoon, no? Talagang pwede itong ipaglaban. Mas safe ang pera ng bayan. Di ba? Ilang beses na ba naging sangkot niya itong si Saldico? Oy, Saldico, bakit bigla kang nawala? Di ba mga guys? Biglang iskapo. Ha? Para kang biglang iskapo, Saldico. Alam nyo na, before pa na-expose ito ni Ungab at saka ni Vic Rodriguez at saka ni Tatay Digong, before pa expose to, alam nyo na mahuhuli kayo dyan sa black item. Kaya nag-exit ka na, Saldico. Ha? To refuse mga answer. Huwag nyo kaming pinaglulo ko dyan. Di ba mga guys? Di natin tatantanan itong mga kurakot. Sang-ayon po tayo dyan sa death penalty. Alright, thank you for watching mga guys. And please like this video. Mabuhay po kayo lahat dyan.